Praise the Lord. Manatili tayong nakatayo at tayo ay magtungo sa ating declaration. Hallelujah. Ready? I declare I have the grace I need for today. My life is marked by excellence and integrity. God makes all grace abound toward me, so that I always have all sufficiency and abundance for every good work. I will live with purpose, passion, and praise, knowing that I was destined to live in victory. I can do all things through Christ who strengthens me. I declare I am God's servant, and He takes pleasure in my prosperity. I give and I receive good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into my lap. I will not just survive, I will thrive. I am blessed when I come in and blessed when I go out. The very best is yet to come. These are all my declarations in the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Bago ka umupo, sabihan mo nga ang iyong katabi, payaman ka ng payaman, pabanal ka ng pabanal, pahusay ka ng pahusay. Sige, sabihin mo, payaman ka ng payaman, pabanal ka ng pabanal, pahusay ka ng pahusay. Thank you, Lord. Hallelujah. Kayo po ay makakaupo na. And that is also my declaration sa mga kasama natin sa online. Kayo ay payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, pahusay ng pahusay. Praise God! At tawagin natin si Nico para tayo ay pangunahan sa ating Luke chapter 4 verse 18 to 19. Sabayan po natin siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Praise God! Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Praise God! So hindi ko na pakatatagalin, mga kapatid, tayo ay magtutungo sa pinag-uusapan natin this month of September, full blast freedom, ang pinag-uusapan natin. Sino dito nakararanas ka na ng kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon sa iba't ibang aspeto ng ating mga buhay? Amen? Alam nyo, tayo ay pinalaya ng Panginoon, una, sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabihin nga natin, kamatayan. Ang pinag-uusapan dito ay hindi pagkamatay ng kuko sa paa. Ang pinag-uusapan din natin dito ay hindi lamang kamatayan ng laman. Hindi lamang ito kamatayan ng pisikal. Ang pinag-uusapan dito ay spiritual na kamatayan or eternal death. Ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan. Tayo ay pinalaya ng Panginoon sa kabayaran ng kasalanan. Ang ibig sabihin, pinalaya tayo ni Lord sa kabayaran ng kasalanan at ito ay kamatayan. Kaya't kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sabihan mo nga ang iyong katabi, meron kang buhay na walang hanggan. Sino ang may buhay na walang hanggan? Ang mga nanampalataya kay Jesus Christ. Dahil ang Panginoong Jesucristo, binayaran niya ang kaparusahan ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay, subalit makalipas ang 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Binayaran niya ang kaparusahan ng kasalanan, ito ay kamatayan, napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan.
Kung kaya't ikaw nanampalataya kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Lahat ng may buhay na walang hanggan kay Kristo, bigyan nga natin ng palakpak ng may pasasalamat ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po ang nagliligtas sa tao ay hindi relihiyon. Ang nagliligtas sa tao ay hindi ang iglesia. Ang nagliligtas sa tao ay hindi Christ the Rock Covenant Church International, hindi dahil ikaw ay naririto, hindi dahil ikaw ay dumalo dito, ay meron kang buhay na walang hanggan. Ang nagligtas sa atin sa kabayaran ng kasalanan, kaparusahan ng kasalanan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't kung ilalagay natin ang pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, tayo ay pinalaya sa kaparusahan ng kasalanan, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit tayo din ay hindi lang pinalaya sa kaparusahan at kabayaran ng kasalanan, tayo ay pinapalaya. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin, patuloy na pinapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang ginagamit ng dyablo, sino dito naniniwala kung totoong may Diyos, totoo din na may dyablo. Meron tayong kalaban, may kaaway, at ang kaaway, ang kalaban, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay, magwasak. At ang ginagamit ng dyablo ay ang kasalanan. Yan ang kapangyarihan ng dyablo. At ang nais ng Panginoon, tayong lahat ay palayain sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng dyablo. Patuloy tayong pinapalaya ni Lord, patuloy tayong nililinis ni Lord, patuloy tayong inaayos ni Lord, kaya ang buhay ng tao nasisira dahil sa kapangyarihan ng kasalanan. Pwede tayong pumili ng desisyon. We can choose our decisions. We can choose our actions. But we cannot choose the consequences of our decisions and our actions. Pag gumawa tayo ng maling desisyon, pag gumawa tayo ng mga maling gawa, tayo ay namuhay sa kasalanan, nagdesisyon ng isang taong mamuhay sa kasalanan, mararanasan ng tao ang kapangyarihan ng kasalanan na sumira, pumatay at sumira ng buhay. Kaya tayo ay patuloy na pinapalaya ng Panginoon. Sabihan mo nga ang katabi mo, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Maaring ikaw ay pinalaya na, sa kabayaran ng kasalanan, meron kang buhay na walang hanggan kay Kristo, pero ikaw ay patuloy na pinapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng dyablo. Sino dito ang aamin, marami pa siyang sablay sa buhay niya? Nakataas ang aking kamay dahil marami pa akong sablay sa buhay ko. Maaaring hindi nyo nakikita kapag una nyo akong tinignan. By the way, kabe-birthday ko lang po, I am now 30 years old. Kita nyo, sa edad pa lang, nagsisinungaling na. Ang nakakaalam talaga niyan ay ang aking asawa, ang aking mga anak, nakasama ko sa bahay, at sila ang magpapatotoo na hindi ako perpekto. Napakarami kong masasamang mga ugali. Napakarami kong sablay. Pero ako ay patuloy na pinapalaya ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. Ako ay patuloy na binabago ni Lord. Kaya hindi po pwedeng lalayo ako kay Lord. Kaya hindi po pwedeng ako ay hindi lalapit sa Panginoon at hihingi ng kapangyarihan ng Diyos na magpapalaya sa akin sa kapangyarihan ng kasalanan. Dahil ang may kakayanan na magpalaya sa akin sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng dyablo, ay ang kapangyarihan din ng ating Panginoon. Pwede ba nating sabihin, I need you, Lord? Pwede ba nating sabihin, I need you, Lord Jesus Christ? Pwede ba nating sabihin ng buong puso, I need you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit.
Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Mabuti ang ating Panginoon. Hey, hallelujah! Tayo ay pinalaya sa kaparusahan ng kasalanan. Tayo ay pinapalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. At tayo ay palalayain. Darating ang panahon na tayo ay mapapalaya sa presensya ng kasalanan. Amen? Sa future eternity, because you are a child of God, we are children of God, sa future eternity, wala nang kasalanan. We will be in the presence of God forever. Pero yan ay sa future eternity. We are looking forward. Tayo ay nananampalataya, pero habang nandito pa tayo sa mundo, tayo ay nakikipaglaban. Sino dito bumigay na? Nakakalungkot, may mga tao na bumigay na. Ha? Hinayaan na lamang niya na ang buhay niya ay mamuhay sa kasalanan. Niyakap na, tinanggap na ang mga kasalanan sa kanyang buhay. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. Tayo po ay magtungo sa atin pong verses in the book of John chapter 8, sa ating scripture. John chapter 8 is starting verse 34. Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin." Ang kasalanan ay umaalipin. May kapangyarihan na tayo ay aalipinin na ang tao na namumuhay sa kasalanan ay aalipinin ng dyablo upang magawa niya ang nais niya. At ito ay ang magnakaw, pumatay, magwasak. And I believe you will agree with me na nung nagkaroon ng pagkakataon na tayo ay nagpaalipin sa kasalanan, nararamdaman natin kung paanong kumikilos ang dyablo, maraming ninanakaw sa atin. May mga pinapatay sa buhay natin at winawasak sa mga buhay natin. Mabuti na lang na tayo ay naligtas at naranasan natin, nire-restore tayo ng Panginoon, binabago tayo ni Lord, inaayos ni Lord ang buhay natin. Amen? Verse 35, "And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever." Sabihin nga natin once again, abide. It's the same word, even in Greek, in the original language, it's the same word na ginamit sa John chapter 15, verse 5. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "I am the vine, you are the branches. If you abide in me, abide, and me in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing." Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kailangan natin si Lord. Alam niyo kung bakit tayo nagtutungo sa iglesia, bakit kinakailangan maging bahagi tayo ng iglesia? Kasi sama-sama tayo na lumalapit sa Panginoon upang mas maranasan natin siya, upang ang ating relasyon sa Kanya ay tumibay at lumapit. Kasi mahihirapan ka, kung ikaw ay anak ng Diyos, mahihirapan ka na lumapit ng lumapit sa Panginoon, na lumago ang relationship mo kay God kung gagawin mo lang yang mag-isa. Kasi target tayo ng dyablo. Kailangan natin ang mga kapatiran sa Panginoon. We need the body of Christ. We need our brothers and sisters. We need the umbrella of the body of Christ. Can I hear your amen? Sabihin nga natin, I love the Church of Jesus Christ. Sabihin nga natin, I love Christ the Rock. Ito ang local church na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi ng John chapter 8 verse 36, "Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Pero napakahalaga na tayo ay mag-abide sa Panginoon. At kung naranasan natin, natanggap natin ang kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon, pinalaya nga tayo ni Lord. Subalit napakahalaga na alam natin ano ang pakahulugan ng kalayaan na ito. Pinag-usapan natin ito last time.
Napakahalaga ng ating kaalaman kasi sa verse 32, wala yan dito, pero sa verse 32, same chapter, ang sabi, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Napakahalaga ng tamang kaunawaan. Subalit, sa maraming mga tao, iba ang pakahulugan ng kalayaan. For many people, freedom has become synonymous with personal independence, the ability to make their own decisions and choose their own path in life to do whatever they want, whenever they want. Maraming mga tao ang nais lang gagawin niya ang gusto niya. Walang makikialam. Hindi magpapasakop sa authority. Hindi magpapasakop sa lordship ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi yan ang tunay na kalayaan. Pinag-usapan natin last time sa mga kasama natin, maging sa online na sumusubaybay sa Christ the Rock. Pinag-usapan natin na bilang mga finite beings, limitado tayo. Hindi po pwede yung total 100% freedom. We need something. We need someone to govern us. Kung hindi tayo magpapasakop sa Panginoon, magsasubmit kay God, sasakupin tayo ng dyablo. At wala tayong choice. We will be under the dominion of the devil. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yan ang gawa ng dyablo. Subalit ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Ang binibigay ng Panginoon, ang ino-offer sa atin ng Panginoon, buhay at buhay na masagana. Sabihan mo nga ang iyong katabi, bagay sa iyo ang buhay na masagana. Sabihan mo nga ang katabi mo, bago matapos ang taon na ito, tunay na sasagana ang buhay mo. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Ngayon, kung meron tayong kalaban, we need to understand the scheme, pamamaraan ng dyablo. Ito yung pinag-uusapan natin na itutuloy natin sa umagang ito. 2 Corinthians chapter 2, verse 11, the letter of Apostle Paul to the believers in Corinth. Sabi niya sa verse 11, so that Satan will not outsmart us. For we are familiar with his evil schemes. We need to be familiar. Kinakailangan magkaroon tayo ng kaunawaan, idea. Paano ba nag-ooperate ang dyablo upang hindi tayo mahulog sa kanyang patibong, sa kanyang trap, sa kanyang mga pamamaraan, sa kanyang pandaraya. So ano ba itong mga scheme na ito? Number 1 na pinag-usapan natin, deception. Kaya nga si Eve, dito sa Genesis chapter 3, verse 13, nung kinonfront ng Panginoon si Eva, nung kanyang kinain ang forbidden fruit, the fruit of knowledge of good and evil. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Hindi lang sinabi ni Eva, the serpent tempted me. Hindi lang yon. Ang sabi niya, the serpent deceived me. So, isa sa paraan na ginagamit ng dyablo ay deception. At ito ay pinatutuhanan ng 2 Corinthians 11:3. Ang sabi dito ni Apostle Paul, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Ang sabi ni Apostle Paul, meron akong takot. Kasi kung paanong dinaya ng dyablo si Eva, baka madaya din kayo. That is why we need to be familiar with the scheme of the devil, na ang dyablo ay mandaraya. Adam and Eve believed what God said about the tree of the knowledge of good and evil until another voice came along and told them they should question the truth. Then they started to lean away from the truth through their questioning. Nung ang
nung si Adan at si Eva, naniniwala sila sa inutos ng Diyos, wala silang ibang tinig na naririnig maliban sa tinig ng Panginoon. But then, nakarinig si Eva another voice, the voice of the devil. Sabihan mo nga ang iyong katabi, don't listen to the voice of the devil. Huh? We should fight the devil. Amen? Kalaban natin ang dyablo. Ang tinig na pinakikinggan natin ay ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga kinakailangan ng mga anak ng Diyos, nagdi-devotion, nagme-meditate ng Word of God. Huwag niyong iisipin na yan ay burden. Lumalapit tayo sa Panginoon. We want to hear from Him. We want to listen to His Word. We want to receive the Word of God. We want to receive the direction of the Lord. Amen. At kapag tayo ay nakikinig sa tinig ng Diyos, ang pananampalataya natin ay tumataas. Tayo ay lumalago. Nakakatanggap tayo ng protina, ng sustansya na nagmumula sa ating espiritual na pagkain ng mga salita ng Diyos. So ang unang pamamaraan ng dyablo upang tayo ay alipinin, deception. At pinag-usapan din natin last time yung tinatawag na illustration ng kryptonite. Sinong nakakaalala ng kryptonite? Ito ang weakness ni Superman. He is almost unstoppable. Parang ang siya ay Diyos. Almost unstoppable. Almost because he does have one vulnerability. Kryptonite weakens him, and too much of it can destroy him. Pinag-usapan natin ang pangalawang scheme ng dyablo, doubt. Unbelief is our kryptonite. Ito ang nagbibigay ng kahinaan sa isang mananampalataya pag nagsimulang magduda sa mga salita ng Diyos sa kautusan ng Panginoon. This is one of our vulnerabilities. Unbelief. It weakens us and can destroy us. And Satan knows this very well. Alam ng dyablo, pag nakapagtanim siya ng pag-aalinlangan sa iyong isipan, sa iyong puso, you will begin to question God. The character of God, the goodness of God, the Word of God, the authority of God, the power of God. Makapanghihina sa atin at kakayanin na ng dyablo na wasakin ang ating mga buhay. Subalit kapag napagtagumpayan natin, umiwas tayo, nireject natin, nirenounce natin ang kryptonite, ang doubt at unbelief at lumapit tayo sa tunay na Diyos, niyakap natin ang mga katotohanan ng Kanyang salita, we keep on drawing near to God, parang si Superman. Alam niyo ba ang strength kung ang weakness ni Superman ay kryptonite, alam niyo ba ang nagbibigay sa kanya ng lakas? Ang sinag ng araw. The sun gives him strength and power. At katulad ni Superman, ang nagbibigay din sa atin ng lakas is none other than the sun. Not S-U-N, but S-O-N. The Son of the living God. Pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, kinikilala natin siya at ang kanyang mga salita, nagbibigay ito ng kalakasan. Bakit? Kasi ang pananampalataya natin tumataas. Nothing on earth is more powerful than the Holy Spirit flowing through the faith of a born-again disciple of our Lord Jesus Christ. Paano daw nagfo-flow ang Holy Spirit? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Meron akong kaibigan na lumapit sa akin kasi habang nagkakaroon ng panalangin sa harapan
ng isang iglesia. Nakikita niya may mga bumubuwal kapag ka pinapanalangin, bumubuwal. Ang sabi niya sa akin, Bishop, sabi niya, never pa akong pinanalangin at bumuwal. Sabi ko, bakit naman? Kasi sa tuwing ako ay pinapanalangin, iniisip ko, bubuwal ba ako? Bubuwal ba ako? Sabi ko, mali. Nakapokus ka kasi sa pagbuwal. Nagkakaroon ka ng pag-aalinlangan, bubuwal ba ako? Bubuwal. Hindi ka pumunta doon para bumuwal. Amen. Kaya ka lumalapit, you want to experience the presence of God and the demonstration of God's power. Na pag lumapit ka kay Lord, dapat buo ang puso mo na Lord, I want to experience more of you, Lord. Sabi ko, subukan mong lumapit sa Panginoon. Hilingin mo na kumilos siya sa buhay mo, maranasan mo siya, at bigla siyang nagpunta sa harapan, kasama ng mga pinapanalangin. At napalingat ako ng konti, pagtingin ko, nakabuwal na siya. Hindi yan tungkol sa pagbuwal. But it's all about our faith. Do you really believe that you can experience the demonstration of God's power? Amen! Pag naramdaman, nakita ng Holy Spirit, may pananampalataya, magfo-flow siya. Amen. Naalala ko nung ako ay bata pa. Kailan lang yon? Nakikita ko, may mga kapatiran sa Panginoon, sa tuwing sila ay pinapanalangin, sila ay nag-speaking in tongues. Siguro po, may mga narito ngayon, mga bago o mga kasama natin sa online. Ito, yung pinangako ng Panginoon sa Mark chapter 16. Ito yung tanda ng mga nanampalataya. In my name, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, in my name, they will drive out demons sa mga nanampalataya, and they will speak in new tongues, unknown tongues. Na pag pinakinggan mo, ano bang sinasalita nito? Arabic ba to? Ha? Ano ba to? French ba to? Ano ba to? Chinese ba to? Ano ba to? Hebrew ba to? Unknown tongue. No? Naalala ko noon, nung ako ay bata pa, kapag nakakakita ako ng ganon, nagke-create ng curiosity sa akin. Sabi ko, mararanasan ko din kaya yung ganyan? So kapag may pinapanalangin, lumalapit din ako. At katulad ng pagbuwal, paglapit ko, ang nasa isip ko, magsasalita din kaya ako ng ibang wika? Mali! Ang kinakailangan, Lord, I want to experience. Meron pang ang pagkakataon, September 7 ang birthday ko, katatapos lang po. Nag-30 years old lang ako. So September 7, ilista nyo yan sa inyong schedule. Bakit? Kasi next year, 2025, September 7 ang first Sunday ng September. Nag-uusap kami na Rebsel, parang mas maganda ang weather ng September kaysa August. Napakaraming ulan ng August. Sabi ko, birthday ko noon. Sabi ko, Lord, birthday ko. Gusto ko ng speaking in tongues. Gusto kong maranasan yan. Nagpe-pray ako noon, birthday ko, 12 a.m. Eksaktong birthday ko. Nagpe-pray ako, Lord, gusto ko mag-speak in tongues. Gusto ko, ito na lang yung birthday gift ko. Hallelujah! Hindi po ako nakapag-speak in tongues. Mali ang isip, mali ang motibo ng puso. And then one time, meron na namang prayer, prayer, and then pinagpe-pray yung mga maglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto kong maglingkod. Gusto ko gamitin mo po ako. Nung pumunta ako sa harap, bigla akong nag-speak in tongues. Tama na yung isip. Tama na yung motibo. Pag nakita ng Holy Spirit may pananampalataya, the Holy Spirit will flow. Amen? Sino dito nais mong maranasan yung full blast na pagkilos ng Holy Spirit sa buhay mo? Pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak? Hallelujah! It is the greatest superpower available to anyone, anywhere. Through faith,
nothing is impossible. Kaya natatakot ang Diablo, gusto ng Diablo, magkaroon tayo ng pagdududa, pag-aalinlangan, magkaroon tayo ng unbelief dahil sa pagkakataon na tayo ay mananampalataya, tayo aangat, lalago ang pananampalataya natin, magla-level up. The impossible will become possible. Yung mga taong nananampalataya, yung dating hindi kayang gawin, nagagawa. Yung dating hindi nararanasan, biglang mararanasan. Yung mga hindi nararating, mararating. Amen! Nothing is more humanly destructive to the domain of darkness than a faith-filled Christian. Yang pag-aalinlangan, yan ang unang sumira sa tao. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 8, Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, sa paradise. And there He put the man He had formed. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. Take note! Tingnan niyo po akong mabuti. Baka na-miss niyo ito. Kasi nung ako ay bago-bago sa aking Christian life, ang nasa isip ko noon, kaya kinain ni Eve yung forbidden fruit kasi attractive, pleasing yung forbidden fruit. Yung ibang mga bungang kahoy, baka hindi maganda. Baka hindi masarap. Kaya naghanap si Eva nung mas pleasing, mas attractive. Pero pag tinignan natin dito, ang sabi ng Biblia, yung nilikha ng Panginoon, nilagay ni Lord sa Garden of Eden, sa paradise, trees that are pleasing to the eye and good for food. Pag sinabi ng Diyos pleasing, kaaya-aya talaga. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, good, pleasing to the eye, good for food, masarap talaga to. Amen? In the middle of the garden were the tree of life and the trees of the knowledge of good and evil. Verse 16, And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden. Ano yung mga yon? Yung mga pleasing to the eye, good for food. Verse 17, But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. You will surely die. Yan ang utos ng Diyos kay Adan. Pagdating ng Genesis chapter 3 verse 1, Now the serpent, the devil, na nagkatawang ahas, nag-anyong ahas, now the serpent, or may mga naniniwala din, na sinapian ng Diablo ang ahas. Now the serpent was made crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Deceiving. At ang sabi ng Diablo kay Eva sa verse 4, look at this. You will not surely die. Ang sabi ni Lord, you will surely die. Kinontra ng Diablo, you will not surely die. Ang sabi ng Diablo, ng serpent, the serpent said to the woman, For God knows that when you eat of it, you will be open and you will be like God, knowing good and evil. Ang sinasabi ng Diablo, ayaw yan ni Lord kasi magiging Diyos din kayo. Ayaw ng Lord yan. Magiging kapantay niya kayo. May ibang plano si Lord. Nagtanim ang Diablo ng doubt sa goodness ni Lord, sa karakter ni Lord. Sino dito naniniwala unti-unting napapaisip si Eva? Baka may tinatago si Lord. Baka may agenda si Lord. Nagsimulang magkaroon ng question, nagsimulang magkaroon ng pagdududa ang babae. Verse 6, When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Mabuti na lang may amen. Alam nyo,
bago magkaroon ng doubt si Eve, nandun na siya sa harapan ng tree of knowledge of good and evil. Walang sinabi ang Bible na yung bungang kahoy ay pleasing to the eye and good for food. Pero nung magsimulang magkaroon ng pagdududa si Eva, yung attractiveness ng ibang mga bungang kahoy, yung pagiging good for food ng ibang bungang kahoy, nabaling ang atensyon ni Eve doon sa nag-iisang bunga ng knowledge of good and evil. Alam nyo, pag ang tao nagsimulang magkaroon ng pagdududa kay God, yung dating hindi attractive, magiging attractive na. Yung dating hindi attractive na mundo, na ayaw ng tao, ayoko niyan, alam ko nakakasira ng buhay yan. Pero pag nagsimulang magkaroon ng doubt ang tao, mapapalayo sa Diyos, yung hindi dating attractive, magiging attractive na. Magsisimula ang tao, kainin na yung forbidden fruit. Makikiayon na sa sanlibutan, makikiayon na sa mundo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid! Buti na lang hindi ka ganon. And also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Anong ginawa ni Eva? Hindi siya nakontento na kainin yung forbidden fruit. Anong ginawa niya? Inalok niya pa sa kanyang asawa. Doubt is highly contagious. When a person accepts doubt, he loves to share that doubt with others. Pansinin niyo yan, mga anak ng Diyos. Pag merong tao na nagsimulang magkaroon ng pagdududa sa Diyos, sa goodness ni Lord, sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoon, magtataka kayo, ang sipag niyang ipamalita yun. Samantalang, nung siya ay naniniwala sa Panginoon, hindi ma-share sa ibang tao. Hindi ma-share sa mga unbeliever na kinakailangan na makarinig ng mabuting balita. Pero nung nagsimulang mag-doubt, naging active sa social media. Naging active sa pangangalap ng kanyang mga doubts. Why? Because doubt is highly contagious. Dahil yan ay isang tool ng dyablo upang alipinin ang tao. The reason Adam and Eve disobeyed God was because they doubted God. They doubted God's command because of the deception propagated by the devil. Hindi naman nagkasala lang basta si Eve at si Adam. Natanggap nila yung deception, natanggap ni Eve yung deception, nagsimula siyang magka-doubt, then nag-give in na sa kasalanan. One of the biggest influences of doubt in our lives is when we get around doubt pushers. Dahil ang doubt ay contagious. May mga networkers ang dyablo to propagate doubt. Ang tawag sa mga yan ay doubt pushers. Those who have the ability to discourage and pull themselves down as well as the others around them. May mga tao na napaka-effective na ibaba ang kanilang sarili. Ang galing nilang i-discourage ang sarili nila. Wala na talaga akong magagawa. Wala na. Sira na buhay ko. Kaya sisirain ko din buhay nyo. Doubt pushers. Mabuti na lang dito sa Christ the Rock, walang ganon. Amen? Pag meron palang tumutubong doubt pusher sa Christ the Rock, pinapaalis na ni Lord.
because we will be going to the nations of the world and to proclaim the good news. Amen! Mabuti ang Diyos sa atin. Ayaw ni Lord na merong hahadlang sa kanyang layunin. Kapag tinignan po natin ang bansang Israel, nung sila ay nandoon na sa paanan ng Promised Land, ang ginawa ni Moses, namili siya ng mga spies representing the 12 tribes of Israel. So, ibig sabihin, mga 12 espiya to. Magkakasama sila, pumasok sila sa Promised Land, nakatago sila, undetected, nag-o-observe, nagmamanman sila, 12 sila, hindi sila nagiwahiwalay, magkakasama sila, tinitignan nila yung kanilang makikita, ma-obserbahan sa Promised Land. After 40 days, bumalik sila, nag-report sila sa kanilang mga nakita. Pare-pareha sila ng nakita, pare-pareha sila ng pinuntahan, nagkaiba-iba ang kanilang mga report. Yung 10, puro negative, halos negative ang kanilang mga nakita. Doubters can turn the conversation from positive to negative. They have the capability that no matter how good something is, they always find the negative. Alam niyo, ang mga katangian ng mga doubters, ng mga doubt pushers, ang daling makita ang negative. Pag umupo yan sa congregation, ang hahanapin yan, anong kapintasan meron sa Christ the Rock. Naku, yung bishop, panay ang English, ang accent naman, ang tigas. Well, ano ba yan? Yung mga pintura, nagbabakbak na. Wala ba kayong pondo? Kung totoo ang inyong Diyos, bakit ganun ang itsura? Papipinturahan na po yan, huwag kayong mag-alala. Pero alam nyo, yung punong-puno ng pananampalataya, ang makikita niyan, yung mga positibong ginagawa ng Panginoon, yung galaw ng Diyos. Amen? Maganda din naman na may mga nakikita tayong kailangan ng improvements. Amen? Alam nyo, ito ang paniniwala ko. Pagka ikaw binigyan ka ni Lord ng pananampalataya at nakakita ka ng mga bagay na kailangan ng improvement, kaya mo yan nakita, nais kang gamitin ni Lord. Na sa halip na ipagsabi mo ng ipagsabi yung negative, manalangin ka, Lord, nakita ko po ito. Alam ko gusto niyo po akong gamitin. Ano po bang kailangan? Pondo po ba? Lord, bless me. Kapag naramdaman mo, sumobra na ang pera mo sa pangangailangan mo, nais ka nang gamitin ng Panginoon. Amen? Kaya ako nananampalataya, naniniwala ako, itong Burr months na ito, marami dito ipopromote ng Panginoon. Marami dito magle-level up ang income. Hindi ko alam kung paano, pero i-reject natin ang doubt. Magsimula tayong manampalataya. Amen? Lahat ng nananampalataya, alam mo, mag-i-increase ang income mo itong Burr months. Pwede bang pumalakpak ng malakas na palakpak sa Panginoon at sumigaw ng hallelujah! Doubters exaggerate and instill fear in other people. Mararamdaman mo ang doubter pag nagsalita yan, pag nag-send ng message sa iyo yan, may mararamdaman kang fear. The spies came back, saying that all the men were of great size and were wild barbarians. Most of the time, doubters have poor self-image and struggle with self-doubt and low self-esteem.
Like crabs in a bucket, they try to pull everyone else down around them. Ganyan ang ginagawa ng doubters. Yung 10 mga espiya nung dumating, ang nais nila madamay ang buong Israel. Ang problema, niyakap din ng mga Israelita yung mga negatives and mga exaggerations ng 10 spies. For 40 years, hindi sila nakapasok sa Promised Land. Merong 2 tao, si Caleb at si Joshua, nanampalataya sila, nadamay sila for 40 years, pero iningatan sila ng Panginoon. Kaya si Caleb, after 40 years, 80 years old na, 85 years old na siya. Pero ang lakas niya, lakas ng 40 years old. Kaya pag ikaw nanampalataya, kahit ikaw ay 50 years old na, ang lakas mo, lakas ng 25. Ikaw ay 60 years old, ang lakas mo, lakas ng 30 years old. Si Sister Bell, bago umattend dito, nakita ko lumalakad. Sabi ng lakad, papunta dito. Hindi ako nag-exaggerate. Alam ni Sister Bell yan. Ang sabi niya sa akin, mauna na kayo, mabagal na ako maglakad. Inunahan ko na, pero tinitingnan ko ang bagal ng maglakad ni Sister Bell. Pero nung patuloy na dumadalo, patuloy na sumasamba, patuloy naglilingkod sa Panginoon, nung nakita ko, mabilis na ang lakad. Si Lord ang nagbibigay ng lakas. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! At palalakasin pa tayo ni Lord. Marami pa tayong gagawin. Amen? We need to reject the deception of the devil. We need to reject and renounce doubts and unbelief. Alam niyo, ang sariling bayan ng Panginoong Jesucristo, nung sila ay nagsimulang magkaroon ng doubt, kokonti lang ang naranasan nila sa Panginoon. Pero ang mga taong nananampalataya, mararanasan ng maraming galaw ng Diyos, matatanggap ang maraming pagpapala mula sa Panginoon. Kaya akala nyo, salita lang yung sinabi natin kanina, payamang ka ng payaman, pabanal ka ng pabanal, pahusay ka ng pahusay, pananampalataya yan. Sabihan mo nga ulit, this time, lagyan mo ng conviction. Sabihan mo yung katabi, payaman ka ng payaman, pabanal ka ng pabanal, pahusay ka ng pahusay. Hallelujah. And one day, maraming mga tao ang makapupuna. Mapupunan nila. Bakit dyan sa Christ the Rock, ang mga dumadalo, mayayaman? Ang hindi nila alam, pinayaman ni Lord. Napansin ko, yung ibang dumadalo dyan, naglalakad lang, tumatawid sa tulay, meron pa kang muntik mahulog. Dumadalo dyan. Pero nung nakita ka ulit, may dala ng motor. At sumunod nakita, 4 wheels na. 4 ang pintuan. Pero nung muling bumalik, 2 doors na ang dala-dala. Pinauunlad ni Lord. Amen? Subalit tatandaan natin, pag tayo pinayaman ni Lord, ang layunin niya is not to gratify the self, the flesh. Pero pinayayaman tayo ng Panginoon, ang nais ni Lord gamitin tayo as end time kingdom financier. Nasa mga huling panahon tayo, malapit nang dumating ang Panginoon. Si Lord ay naghahanap na, nagre-raise up ng mga tao na kanyang mapagkakatiwalaan upang padaluyin ang kanyang kapangyarihan at kanyang mga pagpapala, padaluyin ang kapangyarihan at ang kayamanan. Amen? Sabihan mo ang iyong katabi, ikaw ang napili ni Lord. Number 3, ang isa sa scheme ng enemy, deception, doubt. Ang pangatlo, distractions. Anything that separates us from what should be our top priorities. The Word of God, the will of God, and the worship to God. Yan ang priority natin. Maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin.
Tayo ay sumamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos, dapat priority natin yan. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, nang sila ay i-conquer na nila, ang promise na nang sabi niya kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Mainam dito sa Christ the Rock, kahit yung mga maliliit na bata at mga binata. Ay ba, nakakabisado ng Word of God. Luke 4:18-19 na memorize. Amen. At sino dito nagsisimulang nagme-memorize ka na ng nagme-memorize ng mga salita ng Diyos? Patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon. Ang nakakalungkot, may mga Kristiyano pero hindi dito sa Christ the Rock nawalan ng panahon kay Lord. If the devil cannot make us bad, he will make us busy. Hindi ka makonvince ng dyablo na gumawa ng masasama, ikukonvince ka niya na maging abala para sa Diyos. Ganyan ang ginawa niya sa mga Israelita sa Egypt. Alipin sila. Pero nung sinabi ni Moses, lalabas tayo, ang ginawa ng Paro, dinagdagan ang kanilang trabaho. Pinahirap ang kanilang trabaho para mag-focus na sila hindi sa pinagagawa ni Lord, pero sa sitwasyon ng kanilang mga buhay. Ang sabi ng Mark chapter 4 verse 19, then the cares and anxieties of the world and distractions of the age and the pleasure and delight and false glamour and deceitfulness of riches and the craving and passionate desire for other things creep in and choke and suffocate the word and it becomes fruitless. Pag na-distract na ang tao, hindi na yung nagkamali ng priority, hindi na yung Word of God, hindi na yung worship to God, hindi na yung will of God ang naging priority ng mga anak ng Diyos, masusuffocate, machuchoke, ang buhay magiging fruitless. May mga pagkakataon, padadamahin lang ng dyablo. Aba, parang hindi na ako nagbibigay ng tithes ko, parang buo ko nang nakukuha yung pera ko. Mas marami akong nagagasa, simula lang yon. Babawi ang dyablo. Ha? Babawi ang kaaway, ang kalaban. Aalipinin ng tao kasi ang kanyang pamamaraan talaga is to kill, to steal, to destroy. Being consumed by the things you want to get, the things you want to do, and the people you want to spend time with other than God means you're committing spiritual suicide by choking the very life out of yourself and your God-given dreams. Pag nagkamali ng priority ang tao, na-distract, nagkakaroon ng tinatawag na spiritual suicide. Hindi mararanasan yung katuparan ng magandang plano ni Lord, pero mabuti na lang mabiyaya si Lord. Patuloy tayong inaayos. Patuloy tayong pinofocus ng may ginagamit si Lord. Mga covenant leaders na matsatsaga. Amen! Bilib ako sa mga covenant leaders ng Christ the Rock. Ako, may mga pagkakataon, pag may mga tinitignan akong mga tao, naiisip ko, walang kapokus-pokus ito kay Lord. Paulit-ulit na lang. Bigay ng warning, ng paalala, pero out of focus. Ako mismo parang ayoko na. Pero makikita ko yung mga covenant leaders, matsatsaga talaga. Binigyan ni Lord ng biyaya. Amen? Alam mo, ang totoo niyan, sa biyaya lang ng Panginoon tayo nabubuhay. Sa biyaya lang ni Lord tayo nakakapagpuri. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! If Satan cannot be successful in causing you to reject God, maybe he can just get you to ignore God.
mawala ang focus natin kay Lord. Ang focus na career, magpadami ng pera. Ang tagumpay kay Lord matatagpuan. Ang focus na love life. Nakakakita ako ng mga tao, tatalikod kay Lord, iiwanan ang kanyang calling, ang pinagagawa sa kanya ni Lord. Sabi ko, bakit ano nangyari dito? Makita-kita ko ang Facebook. My girlfriend. John chapter 8, verse 36. Ang sabi dito, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Ang tunay na kalayaan kay Lord matatagpuan. Amen? Kaya nating mapagtagumpayan yung mga deception ng enemy, yung pagtatanim niya ng mga doubts. Amen? Yung mga distractions. Kaya nga ang sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be given to you as well, will be added unto you. Huwag kayong magpapadaya na kayo ay magtatagumpay kung lalayo kayo kay Lord. Our Lord Jesus Christ was not setting us free to do whatever we wanted. He was freeing us to do what we ought to do. He was liberating us to walk in relationship with God and to be the kind of people He created us to be. The ability to obey Him and choose His will for our life. Yan ang tunay na kalayaan. Hallelujah. Freedom is not being set free from God. Yung hiwalay tayo sa Diyos. But being set free by God for God. Yung matututunan na ng tao magpasakop. Pag ang tao nagpasakop sa Diyos, hindi maaalipin. Ipaparanas ng Panginoon ang tunay na kalayaan. Amen? Dito na tayo matatapos nung ang Panginoong Jesucristo ay napako sa krus sa John chapter 19 verse 30. Ang sabi dito, when He had received the drink, Jesus said, it is finished. Tetelestai. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Ano yung sinabi ng Panginoon? It is finished. It is finished is a roar of victory and a shout of liberty. Alam niyo ba yung salitang gospel? Ang salitang gospel, good news, ay salita nung unang panahon ay salitang ginagamit ng mga military. Ang salitang gospel, ginagamit talaga to ng mga military na kapag ka nagkaroon ng digmaan, lalaban ang hari kasama ang kanyang mga sundalo, makikipaglaban sila. Kasi pag natalo sila, aalipinin ang isang bansa, ang isang tribe. Makikipaglaban ang mga sundalo, makikipaglaban ang hari. At pag sila ay nagtagumpay, merong messenger na mauuna, babalik, pupunta sa city gate, at meron siyang daladala. Ang daladala ng messenger, gospel. Meron siyang good news na daladala. At ano ang daladala niyang good news? Ang daladala niyang good news, ipapaalam niya doon sa mga tao, tayo ay nagtagumpay, hindi kayo maaalipin, malaya kayo, kasi hindi kayo ang nakipaglaban, may nakipaglaban para sa inyo at nagtagumpay. Alam niyo ang gospel? May tagumpay, may kalayaan, hindi dahil kayo ang nakipaglaban, pero may nakipaglaban para sa inyo. Our Lord Jesus Christ fought the fight. He died on the cross. He was crucified. He died, but on the third day, He rose from the dead. Nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo. Yan ang gospel. Kaya tayong mga nanampalataya sa Kanya, mga anak ng Diyos, tayo ay mananagumpay because of the victory of our Lord Jesus Christ. Tetelestai, it is finished, is a roar of victory and a shout of liberty. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayong lahat ay tumayo. Tayo'y manalangin. Pwede bang pasalamatan mo
ang iyong Panginoong Hesukristo. Nakipaglaban siya para sa iyo. Na nagumpay siya para sa iyo. Upang ikaw ay magkaroon ng katagumpayan at magkaroon ng kalayaan. And if you are a child of God, you are now His messenger. He will send you to the world upang ipahayag sa mundong ito. May nakipaglaban para sa atin upang tayo ay magtagumpay at magkaroon ng kalayaan. And His name is Jesus Christ. He is the Savior. He is the Redeemer. He is the Deliverer. He is the one and only true God. Panginoon Diyos, sa pinakamakapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita. Nawa ang mga katotohanan na ito ay maitanim sa aming isipan, puso at buong pagkatao at kaluluwa. We are not just hearers of the word, we are believers and doers of the word. We will treasure what you've done for us. Patuloy kaming maglilingkod, sasamba sa iyo. Tutuparin ang magandang plano mo habang kami ay nabubuhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain niyo po ang Christ the Rock, O God, at tunay na maranasan ang full blast freedom sa buwang ito ng September. We worship you alone. All of this we pray in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.